What up mga solid subscribers, no? So ngayon manood po tayo ng videos po ulit ng ating mahalima, no? So ngayon napapanoorin po natin ito kay si Philip, no? Meron daw siyang yung asking the crowd to do this in a pop-up Katipunan event, no? So ayun nga, asking the crowd to be careful dahil may mga bata sa audience, no? So this is a very good act para kay Philip, no? So ito, shoutout ko rin kay Miss Ono sa kanya itong video na mapanoorin natin, no? So subscribe kayo dyan. So without further ado, let's all watch this. Cam Philip asking the crowd to be careful dahil may bata sa audience. Indeed, Philip's event at Pop-Up Katipunan with Player 2 was successful. You can see them enjoying while performing and dancing along with the crowd. And of course, ang kasama nito as in pop-up talaga, no? So, pero syempre meron silang mga bouncers, meron silang mga parang nag-act as barrier nila Philip, no? Ang border na. Ang mahirap lang dito is paano pag yung sobrang nabaliw talaga yung mga tao, talagang hindi napigilan yung sarili nila, talagang susugurin nila si Philip na. Pero buti naman hindi nangyari yun. umuwi ding masayang-masaya ang mga fans na nagpunta. The night was definitely a blast. At heto pa, although they were having the time. Comment ko lang, madalas kasama ni Ken ang ang player 2, no. I don't know kung meron talaga siyang kakilala diyan or personally kilala or nakakolab niya lang and then parang dumating yung point na alam mo yun, na siya, parang na-attach na talaga siya, na talagang siya, na kasama na niya yung player 2, like na siya. Tawag dito, parang gumana yung feeling niya, no? Like SB19, di ba, nakalasama niya SB19, gumana yung feeling niya, no? Parang ganun, no. And tsaka yung si The Ones, di ba, parang ganun yung nangyari. Time of their lives ay hindi pa rin nakalimutan ni Philip na magpaalala to be careful lalo na't may bata sa audience at may tsansa na magkatulatan dahil it was an open event. Before that. You know what? I want you guys to stand up, but you know, just to be safe. Meron kasi baby dito. What's a baby? But still, Alam mo yung sinuswerte dyan, no? Yung mga taong out of nowhere, hindi alam nila biglang perform si Ken doon. Tapos nasa may bandang harap sila. Napakaswerte, no? Ang galing lang ng ganong moment, no? And yun, nakita niyo naman gano'ng kabait si Philip talaga. Talagang hindi niya hinayaan na may mangyari doon sa bata. And kung ano man, no? Napakagandang, napakagandang attitude nun para kay Ken. Solid kay si Ken talaga. Solid, let's go. Ducksting yan ni Ken, no? Outfit ni Ken sa Lucky Chinatown na i-connect ng fans kay Justin. Oh! Na-connect? Bakit? Ano meron? Iba talaga ang talas ng mga mata ng mga 18 at mas lalong iba talaga ang memorya ng mga ito. Bukod sa tattoo ni Ken na naging usap-usapan, which is by the way temporary, and in fact makikita sa latest event ito sa Trinoma na Guys, comment down below nga, no? Nire-restrict ba ng management nila na magpa-tattoo sila? Di ba si Josh Ped may mga tattoo siya, no? And kumbaga, pag nasa pop group ka ba or any group, no? Meron bang management like, hindi sa particular sa SB19 na, meron bang mga management na talagang ayaw nila mag-tattoo ang isang artist, no? Tingin ko meron ganun, pero si SB19 mo meron ganun. Like, siguro yung kay Josh, hinayaan na nila since may tattoo na si Josh, pero like, ayaw ba nilang masyadong maraming tattoo ang isang artist or yung SB19 na meron bang ganun, no? Pero para sa akin, mas maganda kung may freedom sila. Wag lang siguro sobra, pero depende na sa inyo kung ano may niya. Pero para maganda may freedom talaga sila para ma-express nila yung sarili nila. No? Alam naman ng SB19 yan, sobrang mature na ng ating mahalima, no? Kung ano yung tama sa mali, no? I mean, hindi ko sinasabing mali ang magpatato, pero syempre, alam mo yun, you're a public figure, no? Dapat alam mo sa sarili mo kung paano mo iaakma yung mo. Pwede naman maraming tattoo, walang problema ron. Pero syempre, alam mo kung paano dadalhin mo yung sarili mo kasi marami po talaga diyang mga tao na bashers or minamatay maraming tattoo, no? May mga ganun guys, hindi na alam eh. Kaya ayun, syempre, I think kung magtatattoo man sila, dapat alam nila kung paano dadalhin yung mga ganung klaseng bagay na. Pero I think naman ng SB19, alam nila yung mga bagay na dapat or hindi or mga do's and don'ts, mga ganun. Na-erase na. At bukod nga dito, mas kapansin-pansin ang naging outfit ni Ken na naaalala pa din pala ng 18 kung saan nanggaling. Yes, si Justin nga ang unang pumili nito na ipinost pa sa kanyang IG story, tagging Ken because he sees the outfit as his style. At nang maisuot na nga ni Ken, we can definitely say Justin is absolutely right.
Ken, kapalaw ka, Ken. Ken. Kapalaw si Ken. Ang kulit lang nila magkulitan, no? The fact na ang tagalan nila magkakasama, talagang sobrang kampante na po talaga sila, no? Like kahit ano mo connect na ng mga fans, no? And ito po yung masabi ko sa fans syempre ng SB na syempre sa 80, no? Napaka solid nyo kasi kahit saan po magpuntang event ang ating Mahalima, talaga sinusuportahan nyo po, no? Lang naman ang hiling natin is yung maramdaman ng ating Mahalima yung suportang binibigay nyo, no? Kasi once na alam niyo yan, wala silang maramdamang suporta, baka dumating sa point na alam mo yun, mahirapan sila mag-move forward, no? Pero I'm very sure po na mag-move forward po ang ating Mahalima, no? Pero kasi mas maganda, parang may plus points, no? Parang may plus points pag halimbawa may plus points sa sa confidence nila, sa kanilang mga ginagawa, no? Pag may alam nila may sumusuporta sa kanila, no? So kaya nilang dalihin ang sarili nila, no? Pero pag may sumusuporta, mas bonus yun, no? Like mas dagdag mas dagdag confidence, boost ng confidence nila, and mas lalo sila nagkakaroon ng idea na ay nagugustuhan ng mga tao yung ginagawa namin, no? Mas gusto pa namin i-push yung mga ginagawa namin, no? Kaya ayun, sobrang thankful ako sa 18 na sobrang sumusuporta po talaga sa ating Mahalima, no? And I hope po talaga huwag kayong magsawa, dahil andun na po ang SB19, eh. Ito, no? Unti-unti na po sila nakapunta sa kanilang paroroonan, no? Sa ngayon talaga is muna lang sa mga solo projects, no? Pero I'm pretty sure na pag tumagal-tagal yan, guys, believe me, no? Andun na sila sa paparoonan nila, no? Kaya suportahan lang natin, guys, no? Wala nang masama kung susuporta tayo. Syempre, susuporta na lang din tayo. Doon tayo sa kadugo natin, no? And hindi ko naman sinasabing huwag kayo sumuporta sa ibang lahi, pero mas tangkilitin natin yung sariling atin, no? Mas tangkilikin natin, no? Kasi pag tinangkilik natin yan, mas mag-benefit din po sa atin yan, no? Like yung natin, yung economy natin. Yan yung economy ngayon ng Korea, no? Dahil sa K-pop, grabe talaga nakilala sila sa dahil sa K-pop, no? And then dumami na, may mga Korean drama na, no? Grabe talaga, as in, no? Pag sinuportahan talaga yung sariling produkto, no? Kaya ayun, suportahan natin ng Mahalima, SB19. I'm pretty sure na sila yung magsisimula ng standards. Sila yung mag-set ng standards sa ating generation, sa ating bansa, no? And alam niyan 18. I'm pretty sure na alam niyo yan, no? Kaya hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin yung sabihin niya mga ganyang bagay, na let's go. So ayun lang, guys, no? I think dito ko tatapusin ang video. So ayun lang, this is Point of Signing out. Peace, G.